Magpakilala ka. Isinilang ako noong madaling araw ng Miyerkules, ika-19 ng 1861. Nakikita ko ng ulo niya, malapit na. Sabi ni ina, muntik na siyang mamatay dahil sa laki ng aking ulo. Mahal kong Chodora, salamat sa may kapal. Isang malusog at magandang sanggol ang pinagkaloob niya sa atin. Tunay ngang biyaya siya, Francisco. Tignan mo ang kanyang mga mata. Tila puno ng pangarap. Tatawagin natin siyang Pepe. Mga anak, hali kayo rito. Tignan niyo yung bagong kapatid. Para magiging matalino siyang anak, ama. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng hirap, isang masayang tahanan ang bumungad sa akin. Jose Protasio Rizal, ibinibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Francisco, alagaan niyo mabuti ang batang ito sapagkat meron siyang kapalaran na kakaharapin. Magiging dakila siya balang araw. Sa aming hardin, ipinagawa ako ni Ama ng isang munting kubo. Pepe, Concha, halin muna kayo rito at kumain. Huwag kayo masyadong lumayo at baka kunin kayo ng nuno sa punso kapag naggabi na sa labas. Yaya, totoo po ba ang mga nunis, ang mga diwende? O baka talagang tinatakot lang tayo dahil napakaganda ng gabi? Ang mahalaga, Pepe, ay marunong ka makinig sa mga matatanda at sa huni ng kalikasan. Opo. Pepe, makinig ka sa kwento ng inang gamo-gamo. Binalaan niya ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy dahil ito ay napanganib. Ngunit ang anak ay naakit sa liwanag. Hanggang sa kanyang mga pakpak ay nasunog. Ngunit ina, tila napakaganda ng liwanag. Hindi ba't mas mabuting matay sa paglapit sa liwanag kaysa mabuhay sa dilim? Kakaiba ka talaga mag-isip, anak. Ngunit tandaan mo, ang liwanag ay maganda. Pero kailangan mong mag-ingat para hindi ka lamunin ito. Noong 1865, ang halakhak sa aming tahanan ay napalitan ng higpi. Concha, gumising ka. Maglalaro pa tayo bukas sa munting kubo. Teka, ba't ang lamig ng kamay mo? Concha, Kuya Pepe, bukas ulit tayo maglaro, ha? oo Concha. Magpalakas ka ha. Concha. Noong ako'y 9 na taong gulang, iniwan ko ang Kalamba upang mag-aral sa Binyan sa ilalim ni Maestro Estiniano Aquino Cruz. Rizal, halika dito sa harap. Senyor, Rizal, marunong ka bang mag-Espanyol? ano po po, senyor? At Latin, marunong ka bang mag-Latin? Ano po po, senyor? Napakayabang mo, Rizal. Ang liit-liit mo para magyabang dito. Tahimik. Maupo ka, Rizal. At ikaw, Pedro, titigil ang pagtawa para masasalit sa akin. Siya ay isang guro na naniniwala na ang karunungan ay nakukuha sa pamamagitan ng disiplina at pamamalo. Senyor? Senyor! Senyor! Ba't po kayo nakarito? Ama! Ina, andito si Teniente. Tudora Alonso, ikaw ay arestado sa paratang na paglalason.
Maglakad ka ngayon din hanggang Santa Cruz. Ina! Anak, Pepe, magpakatatag ka. Alagaan mo yung mga kapatid. Alalahanin mo yung sinabi ko sa'yo. Lalabas din ang katotohanan, ha? Opo, ina. Ina! Ang mga luhang pumatak sa kalamba ang naging tinta ng aking ploma. Ang pigati ng aking ina at ang pagbitay sa gomborza ang nagpabago sa akin. Mula sa payapang pangpang ng kalamba hanggang sa malupit na bilangguan ng aking ina. Natutunan ko na ang tunay na karunungan ay ang paglaban sa kawalang katarungan. Handa na akong tahakin ang landas patungo sa liwanag kahit pa masunog ang aking mga pakpak para sa kalayaan ng aking bayan. Tigil! Magpakilala ka. Ako si Rizal.